Mga sangkay, atin pong alamin itong kumakalat ngayon na napakaraming mga impormasyon, mga sangkay, video at iba pang mga balita na itong bansang China ay ayaw daw pong tigilan ng mga malalakas na pagba. So ano kaya ang mayroon mga sangkay, no? Tila ano to na-vlog ko na to nakaraang araw mga sangkay. Actually, nagbigay na po ako ng information tungkol po dito na itong China nga po ay may nagaganap po doon na isang matinding weather event, no? Na kung saan binabaha po sila, inuulan ng husto na tila ayaw pong tigilan mga sangkay. Ngayon, tingnan na po natin ang balita kung ano po ang ganap sa kanila ngayon dahil may marami pong kumakalat na mga larawan, mga video, mga sangkay na nagbibigay impormasyon sa marami na itong China nga ngayon ay lumulubog sa tubig dahil po ayaw tigilan ng mga pagbaha at pag-ulan. Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. 1.23 million subscribers na po tayo dito sa YouTube at ilang tulog na lang mga sangkay, 1.24 million na po tayo. Kaya kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button. Sa ibaba, pindutin nyo lamang po yan tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito mga sangkay, nag-upload po tayo ng mga mahalagang impormasyon na dapat malaman ng mga Pilipino, especially yung mga nangyayari sa ating planeta. Alright? Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po ngayon ang ating Facebook page. Okay? Pindutin nyo lamang po ang follow. Alright? So ngayon, mga sangkay, tingnan po natin itong mainit-init na balita, tungkol po sa China. Ayan po dito. Ngayon, naghanap-hanap po ako mga sangkay. May mga balita tungkol po dito. Marami kasing nagkalat na balita tungkol dito Floods and landslide claim 58. Okay. So parang 58 daw po na tao ang nadali mga sangkay nitong pagguho at pagbaha doon po sa Guangdong and Hunan provinces. So tingnan po natin. Rains are creating havoc in the central and southern parts of China. Severe flooding and landslides claim nearly 60 lives. As Grabe. Ang dami mga sangkay. flooding threatens millions, 7,000 people have been evacuated. Rescue operations are under Ilan yung in-evacuate? Tingnan nga natin. people, nearly 60 lives. As flooding threatens millions, 7,000 people have been Millions? evacuated. Rescue operations are underway for those missing in the deluge. Southern China's economic hub of Guangdong is one of the worst affected province, where the death toll has risen sharply to 47. Dumadami po ang mga sangkay. Nasasawi sa lugar na ito dahil po sa, kung makikita po natin, tumitindi po yung pagbaha. Heavy rains have caused landslides and floods throughout the week, wreaking thousands of homes and roads. Grabe Some areas in the province endured the worst flooding in history. Heavy rainfall triggered flooding in low-lying areas, leaving residents trapped in their houses. However, the flooding has receded in some parts of the province and traffic has resumed. Rescue works are underway with over 300 officials on field to evacuate those caught in the floodwaters and to unclutter traffic. So, ito po ay epekto mga sangkay actually ng climate change, Lagi naman po natin sinasabi yan dito na mas maganda po na nakikita po natin yung actual picture ng kaganapan ngayon, 2024 pa lang. Kasi by 2030, sinasabi po ng mga scientists na magiging normal na po, hindi po babalik sa normal. Ang ibig sabihin lamang, magiging normal na po ang mga malalakas na pagbaha tulad po neto. At mas malala pa po kaysa dyan mga sangkay. Tapos, yung pag-ulan ay hindi na rin po kasing lakas ngayon, kundi mas malala pa po. At yun po ang magiging normal na kalagayan ng klima ng ating mundo. Bali yung mga weather event na magaganap sa ating planeta, magiging worst po ito. Magiging malala ng malala. Mayroon pa po dyan mga sangkay, yun pa yung heat wave. Yung heat wave ay mas lalo pong titindi by 2030. Kung sa ngayon, mga sangkay, wala pong gagawin ang mga
government officials sa mga bansa, yung mga leader ng iba't ibang bansa, mga sangkay, kasi yun po talaga ang hinihintay. Kahit po yung United Nations, mga sangkay, sinasabi po nila na kailangan po ng mabilisang aksyon ng mga leader. But as we can see today, mga sangkay, ang mga leader ng mga bansa, wala naman pong halos pakialam sa mga nangyayari na mga natural disaster dulot po nitong climate change. What they are doing today, mga sangkay, is to be ready for another war. Preparation for another war. Tingnan nyo yung ginagawa, mga sangkay, ng North Korea. Tingnan nyo yung ginagawa po ngayon ng iba't iba pang mga bansa, mga sangkay. 'Di ba? Nag-iipon ng mga arsenal, gumagawa po ng mga kagamitang pandigma, which is hindi naman po mali. Pero ang mapabayaan po yung ating kalikasan, yung pagsugpo nitong climate change ay isa pong kamangmangan ng mga leader. Kasi in the near future, mga sangkay, tayo din po magsasuffer niya, especially the next generation. No? Ang next generation, sila po ang tatamaan nito, mga sangkay ng huslo. This morning, the sudden heavy rainfall caused flooding on many roads and interrupted traffic. We promptly adopted an alternative route to escort the vehicles carrying the examinees So, kahit po yung mga kakalsadaan na ganyan, puno na rin po ng tubig. with police cars and successfully send them to the examination sites. The situation is no better in central China's Xinhuang. This is in the Hunan province, and multiple rivers rose rapidly there, with a tributary of the Ji River reaching a record high of 96.68 meters. At least Grabe, tingnan nyo yung baha, mga sangkay, oh. Nagpang-abot na po sa syudad, no? Mula dito sa napakalaking ilog, papunta po sa syudad. Ayan na po. So, climate change is real. Makikita naman po natin, mga sangkay, na totoong nangyayari sa China. Isa po ang China sa halimbawa, mga sangkay. Na marami po tayong tawag dito, hindi pagkakaunawaan laban po sa mga Chinese. Pero for me, mga sangkay, may mga nakikita po kasi akong post na nananalangin po na tila baga humihiling pa po ng mas maraming disaster sa China. Siguro, i-avoid natin yan, mga sangkay. Kasi ang kalaban naman po dito, o yung sakit sa ulo natin, ay yung gobyerno ng China. Hindi po yung buong komunidad ng China, yung mga Chinese. Kasi marami pa naman po mga matitinong Chinese talaga, no? Yung mga nakikita po natin sa Pilipinas, yun po yung mga wala sa ayos na mga Chinese. Pero kabuuhan, marami pa rin po mga Chinese na matitino, no? Kahit paano. At hindi po yan pagiging makatao. Nagdadasal po tayo ng hindi maganda sa kapwa-tao, mga sangkay. Kung ikaw ay Kristiyano, ikaw po yung unang lumalabag sa utos ng ating Panginoon. Dahil hindi po yan ang sinasabi ng ating Lord. But again, mga sangkay, ito pong nangyayari sa China ay bahagi po ng climate change. At hindi lamang po sa China nangyayari ito, sa Brazil. Nakita ko na naman kanina, nag-research ako, mga sangkay. Meron na naman po sa Brazil, sa Amerika, sa bandang Europe. So, ang dami po ngayon, mga sangkay. India. Sa India naman, grabe po yung init ng panahon na halos hindi na po nila kayanin. at least 8 people have lost their lives after landslides hit their homes. Ayan na, o diba? Parami po yung pumapanaw dahil po dito, mga sangkay, sa sa mga pagbaha doon sa China. So, ilang bilang na po ang sumasakabilang buhay dahil po dito sa weather event na nangyayari. Search operations are underway as at least 3 people are currently missing. 6 flood alerts of level 3 each have been issued since today morning in the provincial capital of Changsha, Grabe, oh. with more rivers expected to burst their banks. The rainstorm since June 16th has brought over 100 millimeters of rainfall to 814 townships of 14 cities, leading to swollen rivers. As local authorities battle to cope with the impact, the National Meteorological Center issued an orange alert, warning of further downpour and flooding till June 25th. The death toll in Fujian province also touched 6 over the weekend.
Sa ibang probinsya naman po ito mga sangkay, mayroon din pong nadali na ilang tao po doon. Widespread flooding caused by overflowing riverbanks have damaged roads and buildings. Okay, mga sangkay. So, ito nga po ang isa sa mga balita tungkol dyan. No? South hit by deadly floods. Ang South China po ito. Nakakaranas po ng katakot-takot na pagbaha. While ang North naman, nagsasuffer po ngayon sa matinding drought dahil po sa init ng panahon or heat wave. So, ito po dalawa po. Gaya ng sinabi ko mga sangkay, ito po ay dalawang event na nangyayari ngayon sa China. Sa kabila, nangyayari po yung pagbaha na ayaw pong tumigil. Sa kabila naman, ayaw din pong tumigil ng init ng panahon. So, ang North at South, magkaiba pong weather event. Okay? Ang nagaganap sa panahon natin ngayon doon po sa China. So, ano po ang inyong komento? Ano ang sa tingin nyo? Ano ba ang nangyayari sa China? Comment nyo po sa ibaba ang inyong opinion, mga sangkay. I invite you please subscribe my YouTube channel. Ito po ay Sangkay Janjan Daily. Dito po ako nag-upload mga sangkay ng mga vlog, mga ginagawa po natin sa buhay. So, hanapin nyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.